Halos manggalaiti sa galit si dating Senator Leila de Lima nang kanyang malaman na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang statement ni BBM na hindi sila pumapayag na ma-impeach si Vice President Sara. Hindi ito matanggap ni Leila de Lima, kaya't ang Iglesia ni Cristo ay minaliit ni Leila de Lima. Tinawag niyang minority ang buong Iglesia ni Cristo. Kakaunti lamang daw. Talaga lang ha, minority pala. Halos yumuko ka na at mabali na ang leeg mo nang ikaw ay manligaw noon sa Iglesia ni Cristo. Baka naman natatandaan mo pa ito, Leila de Lima. Iyan ang minority na iniinsulto at hinahamak mo ngayon. Yukong-yuko ka sa harap ng namamahala ng Iglesia ni Cristo na iyong nilalait. Oo, Iglesia ni Cristo doesn't deny that until at this moment, we are a minority church. Pero kami yung minority na halos maglumuhod ka sa paghingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Tingnan mo, napakamapagkumbaba ng pamamahala. Sa kabila ng ginawa mo laban sa Iglesia ni Cristo ay buong giliw at kababaang loob kung ina-accommodate ng pamamahala sa aming tanggapan. Tapos aata-atake ka. Dahil kasalungat ng iyong interes ang layunin ng Iglesia ni Cristo sa pagsagawa ng rally. Ang kami manawagan ng kapayapaan, tapos kayo naman ang gusto babahagi at kaguluhan dahil sa mga personal na ambisyon at interes. Heto pa ang sabi ng Proud INC Worldwide. Minorya lang kayo. Wala naman kaming sinabi na kaming mga Iglesia ni Cristo ay nasa hanay ng mayorya. Katunayan, kahit pa kami ay nasa minorya, subalit ang aming pagkakaisa ay hindi matatawaran ni mapapantayan ng sino man sa lahat ng mga nakatatag ng mga organisasyon dito sa lupa. Kung mali ako, sige nga, subukan ninyong mag-organisa at manawagan ng isang pagtitipon na kagaya ng ginawa ng Iglesia ni Cristo. Kung ito ba'y mapapantayan, ni mauungusan ninyo sa dami at magkagayon ay kami naman ang hahatol kung totoo bang kayo nga'y nasa mayorya. Kung kami ay nasa minorya, ano naman ba't kayo'y apektado? Ba't ang mga politiko pagdating na halalan o kampanya ay lumalapit sa amin? Minorya lang naman pala kami. Inggit lang kayo, Leila de Lima, sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo dahil hindi ninyo kayang tapatan ang pagkakaisa namin. Ngayon, kung may galit kayo o sama ng loob dahil nagkakaisa kami, problema nyo na yon. Kaya nga habang maaga pa lang ngayong 2025 ay maaga nang sinisiraan si Vice President Sara. Pinagtutulungan na nila kasama at tila kakampi pa ang mainstream media. Ito nga ang ayaw ng Iglesia ni Cristo. Ang mga klase ng paninira. Imbis na unahin ang problema ng bansa, inuna pa ang paninira at away politika na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Grabe ito mga lords. Imagine ninyo. Talagang gusto nilang mangyari ay i-demolish, i-demonize at i-discredit ang mga Duterte. From former President Tatay Digong to the Vice President ngayon. Tignan nyo yung mga nilalabas nilang, di ba? Tignan nyo yung mga nilalabas nilang balita. Di ba? 41% of the Filipinos back VP Sara's impeachment. Tapos, andito, di ba? Tingnan mo yung mga survey. 61% ng mga Pinoy suportado ang investigasyon ng Quadcom. Di ba? Parang, kailangan pa ba talaga yung isurvey? Tapos, ito na naman, ang Davao daw ang 8, no? Sa pinakagrabe ang traffic. Globally. Talaga lang, no? Talagang hindi talaga halata na it's all about Dutertes. Alam niyo mga Lods, bakit walang progress ang Marcos administration ngayon? Kasi iba ang focus nila. Ang focus nila, uunahin muna nilang siraan, hilain pababa ang mga Duterte. Kasi nga, hindi nila kayang
Bantayan ang nagawa ni Tatay Digong. Ito yung mga gawain ng mga sobrang nakakaawa, yung mga benepisyaryo, no, ng mga serbisyo ng Office of the Vice President. Basahin natin. Notice to the public. There is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act, or GAA. We apologize for the inconvenience. Galing sa Office of the Vice President. Bigla ako nalungkot mga lods nung nabasa ko to. Kasi alam naman natin na ang daming mga benepisyaryo, ang daming mga natulungan talaga ng Office of the Vice President. Lalo na yung mga kababayan nating nasa liblib, lalo na yung mga kababayan nating nangangailangan ng agad na tulong, 'di ba? Andyan ang Office of the Vice President. Pero sobrang kawawa lang kasi nadamay sa pamumulitika ng mga buwaya. People of the Philippines, mga lords, mga kababayan ko, let's all remember this. Kasi sa totoo lang, ang pagtanggal nila sa budget ng OVP, ang kawawa ang mga kababayan nating Pilipino. Ano na, Comelec? Galaw-galaw! Sabi ni Sam Versosa, di ba tatakbo to as mayor ng Maynila? Nangangampanya na. Sabi ni Versosa, 500,000 po ang ating pinamigay. Napakabuti po ng ating 19th Congress kasama si Speaker Martin Romualdez. 500,000 po ang pinamigay in cash. Ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress kasama ang ating Speaker Martin Romualdez. Aware ba dito ang Comelec? Aware ba kayo dito, Comelec? Ayan o, nagsisimula ng mangampanya si Sam Versosa gamit ang pera ng Pilipinas, pera ng taong bayan. Ginagamit nila sa pangangampanya na to, Comelec. Huwag nyo kaming gawing tanga at huwag nyo kaming gawing bobo. Pangangampanya na ang ginagawa nila. Bakit hindi na DSWD ang namimigay ng mga cash aid? Bakit sila na? Ano to? Lukuhan? Nasaan ang DSWD? Bakit sila talaga ang mamimigay? Ngayon nyo sabihin mga lords, na tama pa ba yung ginagawa nila? Hayo naman pala, halos yumuko na at mabali ang deeg ni Leila de Lima noon ng kanyang panliligaw sa Iglesia ni Cristo na kanyang tinatawag ngayong isang minority. Ang kapal, di ba? Minority. Pero kapag eleksyon, todo ligaw kayo. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.